is Napi Salute, sir. Kamusta na po kayo at ano pong mga pinagkakabalahan ninyo at napapanood po namin inyong mga vlog? Ang aking pinagkakabalahan ngayon na kung saan kami ni Captain Dado, ni Supremo, nag-usap kaming dalawa since April 9. Nagbuo kami ng Filipino Guerrilla Forces kung saan ay paghahanda lang ito kasi hindi natin control ang sitwasyon kung sakaling pumutok ang gera. Yung FGF, Filipino Guerrilla Forces, kung saan ay tutulungan ang armed forces because the armed forces is only 150,000. And allegedly, information, we have already in our country more or less 1 million armed forces of the Chinese people. Then, yun nga, marami sila na posisyon. Kaya kami, bilang isang retiradong sundalo, at ang armed forces, ay magandang gabi pala lahat. Bilang isang retiradong sundalo at eksperyensyado sa larangan ng mga ganitong bagay, para sa kaalaman ng buong sambayan ng Pilipino, ako ay umabot ng 39 years in the service, military service. I started my military career as a volunteer Boy Scout in the age of 13 years old. Pagmula 13 anyos, hanggang ngayon ay hindi po ko bumibitaw sa larangan ng pagsiservisyo sa bayan. Kaya naisipan ko bumuo ng Filipino Guerrilla Forces na kung saan ay nagkasundo kami ni Captain Dado. So yung ngayon ang pinagkakabalahan ko. Sa ngayon na nasa more or less 200,000 ang aming miyembro nationwide. At aming commander dyan sa Regiment or the Davao area, si Engineer ang aking commander dyan, Region 11. So buong region, ang up to the barangay, yun ang target namin na malagyan namin ng pwersa kung saan ang aming focus is to defend barangay territory or barangay defense and to include our families. Nasabi ko nga itong organization na to ay very unique organization. We are always prepared for any eventualities happen. Kung sakali magkagera, na prepared na ang Pilipino kasi we already experienced sa World War II na kung saan ang mga guerrilla forces natin noon ay nagkanya-kanya sila kasi hindi sila nakapaghanda. So ibig sabihin, yung kanilang organization, walang command relationship sa buong globo. Kaya nga naglaban-laban sila, nag-away-away sa panahon ni Aguinaldo at Bonifacio. Minsan, hindi sila nagkakaintindihan because hindi sila well coordinated. Now, area sa akin nung ako ay bilang isang director ng Reserve Unit, Reserve Command sa Quezon Province. Yung aking commander nakinig lang sa Marites na without conducting investigation, nirelieve ako. Parang floating na rin ako kasi nilagay lang ako dyan ka para under supervision, parang ganon. So masakit yan, masakit para sa lahat ng kasundaluhan na without proper investigation. Nangyari ito sa akin, kaya nga nag-early retirement ako eh. Actually, ang retirement ko is 2016. But I retired 2014. I remaining 2 years. 2 years pa yung dapat hinihintay ko para sa complete 56 years old. But in length of service, to counted na length of service, nasa 36 years ako. Kasi yung 3 years ko is ACSDF or Volunteer Service Scout, hindi naman counted yon. But ngayon, kina-counted na yon. So meaning, 36 years na ako, and requirements lang naman para maging 85% ang pension is 34 years. So, I retired as early kasi, yun nga, na-floating ako,
bang hindi maganda yung kalagayan ko, masama talaga ang loob ko, na wala akong magagawa. Alex Albano. Pasensya, General Albano, sir. Matagal kong kinikim itong galit. Pero nabanggit ko ito before, hindi lang dito ngayon nabanggit, mga nakarang vlogs ko, nabanggit ko ito. Dahil hindi maganda, dapat it should be proper on process. So dapat conduct muna ng investigation before you conduct relief in every officer. Kasi masakit yun. Inalagaan mo, gumawa ka ng maganda, you perform properly, tapos ganun mangyayari sa'yo. Kaya, yung 7 officer na binasa ko yung mga pangalan, ang iba nakakasama ko yun. At may marami pa akong kasama na medyo hindi nakakaporma pero hindi man nagagalaw. So, my point is, sana ang armed forces, isang linya lang sila, sulit para hindi tayo magkakaroon ng problema. Ay nawala na ng tiwala sa Pangulo, kaya ang armed forces mismo, kasi ang pinakamahalaga dito yung pinakamataas sa AFP. Sino bang pinakamataas sa AFP? Sa time ngayon, si General Browner. So si General Browner lang ang magde-decide sa armed forces kung saan ang nakakabuti. So meaning, kung saan nakakabuti, saan ang majority based do sa binasa mo nabasa mo kung saan ang nakakaraming Pilipino at nakakabuti sa maraming Pilipino, nandoon ang armed forces. Kasi we protect Filipino people. And normally, our President of the Republic. So yun ang aming pinoprotektahan, yung ating Pangulo, ang ating taong bayan, yun ang aming pinoprotektahan kung ang pag-uusap ang buhay ng isang tao. But kung sakali, ang pinag-uusapan naman ay wala nang parang wala nang suporta ang taong bayan sa Pangulo, that's the time our chief staff of the armed forces will now decide doon sa tamang decision. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman po muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. So, natunghayan nyo yung aking introduction. Ito po yung interview sa ating Commander Bukay ng Filipino Guerrilla Forces. At ang nag-interview ay SMNI sa pangunguna ni Sir Admar at si Sir MJ ng SMNI, Sunshine Media. So dito, in-interview nila si Commander Bukay ng Filipino Guerrilla Forces. Siya yung isa sa mga haligi ng organisasyon na ito, na Filipino Guerrilla Forces. So ang tanging layunin nito ay ang pagdepensa sa ating sarili, pagdepensa sa ating komunidad o barangay, at pagdepensa lalo-lalo na sa ating mga pamilya, sa ating sariling pamilya. So ayun po. At dito nga po matutunghayan natin yung mga katanungan ng ating mga news anchor ng SMNI at yung mga sagot ng ating magiting na si Colonel General Segundo Metran Jr. Tunghayan po natin ang kanyang mga sagot doon sa mga tanong ng ating mga news anchor. So ito yung isa sa haligi ng ating ng Filipino Guerrilla Forces dito sa kapuluan ng ating inang bansang Pilipinas. So bago po ako magpatuloy, maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa inyong abang lingkod, si DIY KKB Informative. At pagbati rin sa ating mga regional commanders mula Region 1 hanggang Region 12, kasama na ang Caraga Region at ang BARM. Shoutout po, snappy salute po sa inyong lahat. Mga aming mga commanders at gayon din ang aming mga provincial commander. Nagkakabulbul na ako sa mga provincial commander ng ating bansa. At gayon din naman ang ating mga municipal commanders dito sa organisasyong Filipino
guerrilla forces. So, magsisimula na yung kanilang interview ni Colonel General Segundo Letran Jr. Ito na po. At salamat po sa SMNI, ha. Salamat po sa inyo. So, ito na po siya. Si Commander Bukay na kanyang YouTube channel ay Makabayan and Informative Channel. Subscribe na rin po kayo sa kanyang channel. Marami kayong mapupulot na vlog niya na kapupulutan niyo ng aral, kapupulutan ng kumbaga ideas na kailangan natin sa bawat kilos at galaw natin sa ating mundong ginagalawan. So, simulan na po natin. Nagsisimulan na sila. Ito na po. Minuto bago mag-alas 10 ng gabi, binalaan po ng isang dating presidential consultant si Pangulong Bongbong Marcos sakali mang pagtatanggalin niya sa pwesto ang mga sinasabing general na muli nag-walkout sa isang command conference na sabi naman ng AFP ay fake news daw. Alamin natin kung bakit sa balita ni Elmar Fersuelo. Bagamat itinanggi ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang issue ng umano'y pag-walkout ng ilang general sa ginanap na command conference itong July 4, 2024 ay hindi mapigilan ng dating presidential consultant ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na balaan si Bongbong Marcos sa kanyang mga gagawing desisyon. Sa isang social media post, sinabi ni Jose Alejandrino na kung itutuloy ni Marcos Jr. na tanggalin sa pwesto ang 7 general na dawit sa walkout issue gaya ng ginawang pagtanggal ng Department of National Defense kay dating Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos ay malamang na may hindi magandang mangyayari. Brigidiin pa ni Alejandrino na dapat naaksyonan ng mga PMAer ang kawalan ng hustisya na ginagawa sa kanila. Paliwanag niya kung kaya itong gawin ng kasalukuyang administrasyon sa mga matataas na opisyal ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ay hindi malabong gawin din ito sa kahit na sinong PMAer. Sa huli paalala ni Alejandrino sa mga sundalo, nasa mataas o mababang ranggo na ang dapat ang katapatan nila ay wala sa interes ng sino mang individual kundi dapat nasa taong bayan at sa bansa lang. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Elmar Fersuelo, SMNI News. Malaman natin, partner, ang sa pantahan ng isang retiradong opisyal ng Philippine Army, kaugnay po sa paksangyan, kung ano ba ang mga dynamics, kung magkakaroon ng mga command conference, ano ba ang mga pinag-uusapan, normal lang ba yung may mga sagutan o may mga hindi pagkakaintindihan at palitan ng iba't ibang mga pananaw pag may mga ganoong pagtitipon. Kasama natin sa ating Zoom si Colonel Segundo Letran, retired po ito ng Philippine Army. Colonel, good evening, si Atman, si MJ. Kamusta kayo, sir? Okay naman, sir. Magandang gabi sa inyong lahat. Snappy salute, sir. Kamusta na po kayo at ano pong mga pinagkakabalhan ninyo at napapanood po namin inyong mga vlog? Ang aking pinagkakaabalahan ngayon na kung saan kami ni Captain Dado, ni Supremo, nag-usap kaming dalawa since April 9. Nagbuo kami ng Filipino Guerrilla Forces kung saan ay paghahanda lang ito kasi hindi natin control ang sitwasyon kung sakaling pumutok ang gera. Yung FGF, Filipino Guerrilla Forces, kung saan ay tutulungan ng Armed Forces because the Armed Forces is only 150,000 and allegedly information we have already in our country more or less 1 million armed forces of the Chinese people. Then yun nga, marami sila na position. Kaya kami bilang isang retiradong sundalo at ang armed forces ay magandang gabi pala lahat sa mga nakikinig. Nagtuloy na ako ng paliwanag. Bilang isang retiradong sundalo at eksperyensyado sa larangan ng mga ganitong bagay, para sa kaalaman ng buong sambayan ng Pilipino, ako ay umabot ng 39 years in the service, military service. I started my military career as a volunteer Boy Scout in the age of 13 years old. Pagmula 13 anyos,
Hanggang ngayon ay hindi pa po bumibitaw sa larangan ng pagsiservisyo sa bayan. Kaya naisipan kong bumuo ng Filipino Guerrilla Forces na kung saan ay nagkasundo kami ni Captain Dado. So yung ngayon ang pinagkakabalahan ko, sa ngayon na nasa more or less 200,000 ang aming membro nationwide. Ang aming commander dyan sa Reven or the Davao area, si Engineer ang aking commander dyan, Region 11. So buong region, ang up to the barangay, yun ang target namin na malagyan namin ng pwersa kung saan ang aming focus is to defend barangay territory or barangay defense and to include our families. Nasabi ko nga itong organization na to ay very unique organization because we are only the organization sa ating bansang Pilipinas na ang layunin ay protektahan ang barangay kasama na ang ating pamilya. Kasi kung sakali no to war, but we are always prepared for any eventualities happen, ano? Kung sakali magkagera, na prepared na ang Pilipino kasi we already experienced sa World War II na kung saan ang mga guerrilla forces natin noon ay nagkanya-kanya sila kasi hindi sila nakapaghanda. So ibig sabihin, yung kanilang organization, walang command relationship sa buong globo. Kaya nga, naglaban-laban sila, nag-away-away sa panahon ni Aguinaldo at Bonifacio. Minsan, hindi sila nagkakaintindihan. It's because hindi sila well coordinated. Now, in our case, MTF na inorganize namin ni Captain Dado April 9 sa Libingan ng Bayani na kung saan na nanawagan si Madam Maharlika Nauna. Ibig sabihin ng Nauna, magkaisa tayo para patalsigin natin si Pangulong Bongbong Marcos April 9 para makita-kita kami kung sino ba talagang grupo na gustong magpatalsik sa ating Pangulo. And yet, iilan lang kaming nakita doon na mga MUP. Sabi nga, kasama nga doon si General Lizardo na according to him, na late lang siya pagdating na magkita-kita tayo doon. For the purpose, ipadama namin na sa sambayan ng Pilipino, nandito kami nakahanda mag-assist sa mga Pilipino para hindi tayo magkakasekretan. Yun ang purpose namin doon. Kaya kami nag-usap ni Captain Dado, ano? Colonel? Now, so ayun guys, putulin natin ng konti. Ang tanong ni Sir MJ at si Sir Admar ng SMNI ay ano rin pinagkakaabala ng ating Commander Bokay na si Colonel General Segundo Metran Jr. na may YouTube channel na Makabayan and Informative Channel. So yun, sabi niya, pinaliwanag niya dito, yung pinagkakabalahan niya ay ang Filipino Guerrilla Forces. So ang Filipino Guerrilla Forces ay isinilang nung April 9, araw ng Kagitingan. So doon dumating yung ilan sa general, mga colonel at yung ating mga master sergeant, major, marami pong pumunta ron. At meron din namang na mangilan-ngilan na taong bayan na pumunta ron. Dangan nga lamang ang inaasahan talaga ay kausapin sila kung ano ba yung problema. Kung ano yung, kumbaga, nagkaroon kami ng meet and greet na itatanong dun sa taong bayan, ano ba ang problema natin? So, ilalahad nila doon ang kanilang mga hinaing sa ating kasalukuyang gobyerno. Dangan nga lamang, medyo nung manawagan ay sabihin na natin kokonti yung dumating. So, ang marami doon yung ating mga retired military doon sa libingan ng mga bayani. So, anyway, kanyang pinaliwanag dito, yung kanyang layunin sa Filipino Guerrilla Forces. Dangan nga lamang medyo naputol
Dahil syempre hindi naman hindi naman yun lang itatanong ng ating mga iniidolo o pinakikinggang mga newscaster kagaya ng SMNI sa pangunguna ni Sir MJ at si Admar. Yon. MJ Mondihar at Admar. So, salamat po sa inyo. Snappy, saludo po ako sa mga news anchor natin sa SMNI. Tuloy po natin yung susunod na tanong ng ating mga news anchor mula sa SMNI News. Tuloy natin. Narinig po? Narinig? Opo, sir. Sir, alam ko, nakarating na po sa inyo yung issue na tinanggi po ng mga kasama natin dyan sa Philippine Army o sa Armed Forces. Pero ano po bang sagap mo, sir? Totoo ba yung issue? Batay sa yung daw pampalad sa mga kasama sa loob? Sa nakuha kong information, nakuha ko rin ito kay General Macanas at saka kay Tio Macalma, no? Yung nakuha ko sa kanilang dalawa is it's only information na kung may nag-book out na general, nag-book out na general. Pero bilang isang experience, bilang isang sundalo, real talk, ay parang hindi gagawin ng isang general yun eh. Because they are highly disciplined soldier. We must follow orders. Now, kung talaga may drivings ang isang general, ay palagay ko hindi gagawin yon. Now, kung totoo man ginawa yun, ay delikado. Ay medyo may problema nga tayo kung totoong ginawa yun. Dahil madidivide na ang armed forces. Pag na-divide ang armed forces, naranasan naman natin maraming kudita since 80s. Nagkaroon na tayong series of kudita. Maraming experience na maraming nakulong. Pero yung 1986 revolution, walang nakulong because successful. In the others, kudita, hindi successful kaya marami nakulong. Sa Itzagos, expand lang yun na announcement of withdrawal of support na nangyari kay former General late General kalimutan ko na ito, Reyes. Opo. So, sa akin, balik ako doon sa information na sinasabi. Wala akong nakukuhang talagang concrete na information na totoong nangyari. Opo, Colonel. Sinagot na rin ang tagapagsalita ng armed forces na walang katotohanan. Sa nabasa ko naman doon sa pagsasalita nila, parang talagang walang katotohanan. Pero in other information, hindi doon sa okasyon na yun, previously, nakuha ko na yung mga balita na yan, na maraming gripings, may gripings, pero wala silang magagawa. It because we are highly trained soldier. Ako nga, sabi ko nga, 39 years in service ako, hindi ko man lang naisipang hindi sumunod sa pag-uutos. Ngayon lang, bilang isang retired, isang mamayang Pilipino, nagsasalita na ako kung ano ang sentimento ko sa ating gobyerno. Kaya nga, nung panahon ni Mark, yung mga nakaraang mga buwan, ay talagang umalma ako kasi marami akong di nakikita. Dinanawagan ako sa ating Pangulo na magreforma ka, may pagkakataon ka pa, magreforma. Ngayon, kung hindi ka magreforma, hindi ka abutin ng 2028. Opo. So, naramdaman ko naman na parang may reforma, pero wala pa akong ebidensya. Parang nasa isip ko lang yun. Opo. Now, hindi ko masagot yan dahil wala akong concrete information sa bagay na yan. Opo. Colonel, kung matagal sa pagsiservisyo, nag-alay po ng buhay sa bayan, ano sa inyo, sir, yung pakiramdam na ikaw ay nasa leadership post sa AFP, pero bigla kang floating status, ano kayo mararamdaman? At
tingin mo naman ginawa mong tama, sumunod ka sa chain of command. Pero dahil sa mga issue ng politika, na-floating ka. At yung parang pinaghirapan mo ng ilang taon, nababalam. At ang mga sakripisyo mo ay naisasantabi para sa bayan. Magandang katanungan yan. Magandang katanungan yan kasi nangyari rin sa akin yan. Nangyari yan sa akin nung ako ay bilang isang director ng Reserve Unit, Reserve Command sa Quezon Province. Yung aking commander nakinig lang sa Marites na without conducting investigation, nirelieve ako. Parang floating na rin ako kasi nilagay lang ako dyan ka para under supervision, parang ganon. So masakit yan, masakit para sa lahat ng kasundaluhan na without proper investigation. Nangyari ito sa akin, kaya nga nag-early retirement ako Actually, ang retirement ko is 2016. But I retired 2014. I remaining 2 years. 2 years pa yung dapat ihihintay ko para sa complete 56 years old. But in length of service, counted na length of service, nasa 36 years ako. Kasi yung 3 years ko is ACSDF or Volunteer Service Scout, hindi naman counted yon. But ngayon, kina-counted na yon. So meaning, 36 years na ako, ang requirements lang naman para maging 85% ang pension is 34 years. So, I retired as early kasi, yun nga, na-floating ako at para bang hindi maganda yung kalagayan ko, masamang-masama talagang loob ko, na wala akong magagawa. To mention that general is General Albano, no? Alex Albano. Pasensya, General Albano, sir, no? Matagal kong kinikim itong galit, pero nabanggit ko ito before, hindi lang dito ngayon nabanggit, nakarang vlogs ko, nabanggit ko ito. Dahil hindi maganda, dapat it should be proper on process. So dapat conduct muna ng investigation before you conduct relief in every officer. Kasi masakit yun. Inalagaan mo, gumawa ka na maganda, you perform properly, tapos ganun mangyayari sa'yo. Kaya, pati yung 7 officer na pinasa ko yung mga pangalan, ang iba nakakasama ko yun. At may marami pa akong kasama na medyo hindi nakakaporma pero hindi man nagagalaw. So, my point is, sana ang armed forces, isang linya lang sila, sulit para hindi tayo magkakaroon ng problema in the future. Colonel, magandang... Yan guys, so pinaliwanag ng ating Commander Bokay, si Colonel General Segundo Metran Jr. patungkol dyan sa floating na yan. Baga ako, narinig ko na rin yan sa aking uncle na retired colonel din ng AFP. Graduate siya ng PMA. Nakalimutan ko lang anong batch. Siya na floating din nun. Kasi sa narinig ko, nung ako'y bata pa, ang sinasabi nga, siyempre, hindi naman tayo pa pwede makisali sa mga usapan na matatanda. Baga, itong tenga ko lang ginagamit ko nung ako'y bata pa, no? So na-floating din yung ang aking uncle na retired colonel din, no. So yun, na-floating siya sa aking pandinig nung ako'y bata, bata-bata system. Uso pala uso na pala yung bata-bata system. At kumbaga kahit na maayos naman yung iyong pagganap sa iyong tungkulin bilang isang sundalo, ay dumadating pala yung mga ganyang parte ng buhay ng isang sundalo na napakasakit sa kalooban nila. Pagka nire-recall ko nga yung sinasabi ng aking uncle, ay talaga namang noon, wala sa akin yon, bata pa ako, pero ngayon pagka nare-recall o nasasagap uli ng aking isip yung nangyari, kagaya nga nito, sinabi ni Colonel General Metran Jr., yung kanyang
pagkaka-floating na sumama talaga ang loob niya. Sumama talaga ang loob niya dahil walang proper investigation ba. Ganon din yung nangyari doon sa aking sa aking uncle. Nare-recall ko lang yung mga kwentuhan nila. Na ganon din ang damdamin niya, masakit ang loob niya. Kumbaga talagang matikas din yung lahat ng kasundaluhan matikas talaga eh. Talagang pagtindig niya ng diretso. Diretso, pati balikat niya talagang sundalo eh. Ganyan ang mga sundalo, di ba? Ganyan ang mga kasundaluhan po na talaga sila smarte, snappy, talagang kagalang-galang ang ating mga kasundaluhan. Dangan nga lamang yung iba, hindi na naintindihan kung gaano kahirap maging isang military, maging isang sundalo na ipinaglalaban ang ating kapakanan, ipinaglalaban ang kabutihan ng bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating ng bansang Pilipinas. So, di ba, ang mga hirap nila, kagaya mga insurgency, pagka sila may mga mission sa bundok, isipin nyo na lang, yung mga hindi nakakaalam na ang mga kasundaluhan natin, pagka sila may mission, saan sila matutulog? May tent ba sila? Hindi mga nagte-tent yan. Mission eh. O hindi pa pwedeng meron silang tent, kagaya namin na mountaineers, na magte-tent ka tapos matutulog ka sa gabi. Hindi nga natutulog yung mga yan. Lalo na kahit na umaga, gabi, mapuyat sila, hindi natutulog yung mga yan kasi nga may mission sila. Yun ang hindi nalalaman ng ating yung ibang mga kababayan natin na sobrang hirap, pagod, puyat, pasakit ang nararamdaman ng ating mga kasundaluhan. Na imbis na tayo magpasalamat sa kanila, parang yung iba binubuli pa yung ating ibang mga kasundaluhan na hanggang captain ka lang hanggang major ka lang yung mga ganun ba na mga pananalita na hindi nila naiisip na gaano kahirap maging isang military, gaano kahirap ang sinumpaan nilang tungkulin na ipagtatanggol ang ating inang bansang Pilipinas, di ba? So nakakalungkot. Naano ko lang po yung floating na status ni Colonel General Metran Jr. So ituloy po natin. Baka kayo magalit hindi naman, wala naman akong karapatang magalit. Shoutout po sa ating mga kasundaluhan. Snappy salute po sa inyong lahat sa pagtatanggol sa ating inang bansang Pilipinas at sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyo. Hindi pa ako tapos itutuloy natin. Marami pa pong katanungan ng ating dalawang news anchor na si Sir MJ at si Sir Admar ng SMNI, Sunshine Media. Ito po, tuloy natin. Colonel, magandang gabi, may gabi si Admar po ito, sir. Sir, dyan ba sa hanay ng Armed Forces of the Philippines, alam natin hindi talaga may iwasan na hindi mapolitika considering ang namumuno din, kumbaga ang agency na mataas sa Armed Forces of the Philippines ay civilian agency. Itong Department of National Defense. Maaaring ang nakalagay dyan isang politiko or kung ano ba. Napag-uusapan din ba ito at hindi pwede maging vocal ang bawat opisyal ng militar sa kung ano man yung kanilang magiging komento, pero napag-uusapan sa pagitan ng mga opisyal? Maaaring napapag-usapan yan, pwedeng pag-uusapan kung kami-kami lang na mga within the ranks o within the officer. But in time of other, kung halimbawa kasama ang mga civilian, because ang civilian dyan is labas sa AFP, katulad ng National Defense, katulad ng ating Pangulo, katulad nung si Secretary Anyo, yung mga connected sa military, hindi namin pwedeng i-discuss yan because that is improper to have a discussion regarding dyan sa mga status ng bawat officer. Pero kung kami-kaming officer lang, pwede namin pag-usapan to settle matters. Ganun yun. So, no idea ako doon kung ano talaga ang nangyayari sa ating armed forces. Opo. Sir, gusto ko lang po makuha ko rin yung inyo pong opinion, no? Patungkol dito po sa nakasaad sa ating konstitusyon na sinasabing, and I quote, dito sa Section 3 ng Article 2,
Civilian authority is at all times supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Kumbaga, sila po yung tagapagtanggol sa taong bayan. Kumbaga, paano po natin mai-interpret ito, sir? Sakali man, sakali, para at least mapag-usapan lang. Sakali man na ang isang pamumuno ay tila hindi magtutungo doon sa kapakanan ng taong bayan po. Paano natin ma-interpret itong nakasaad dito po sa konstitusyon? Okay. Para sa maiksing sagot ko na lang, sa maiksing sagot ko na para maintindihan ng ating mga kababayan, ito yung connection do sa pag-withdrawal of support ni late General Reyes. So yun lang yung sagot doon. Ibig sabihin, naramdaman ni General Reyes na wala nang support o naramdaman ni General Reyes na ang taong bayan ay nawawala na ng tiwala sa Pangulo. Kaya ang armed forces mismo, kasi ang pinakamahalaga dito yung pinakamataas sa AFP. Sino bang pinakamataas sa AFP? Sa time ngayon, si General Browner. So si General Browner lang ang magde-decide sa armed forces kung saan ang nakakabuti. So meaning, kung saan nakakabuti, saan ang majority based do sa binasa mo nabasa mo sa kung saan ang nakakaraming Pilipino at nakakabuti sa maraming Pilipino, nandoon ang armed forces. Kasi we protect Filipino people. And normally, our President of the Republic. So yun ang aming pinoprotektahan, yung ating Pangulo, ang ating taong bayan, yun ang aming pinoprotektahan kung ang pag-uusap ang buhay ng isang tao. But kung sakali, ang pinag-uusapan naman ay wala nang parang wala nang suporta ang taong bayan sa Pangulo, that's the time our chief staff of the armed forces will now decide doon sa tamang decision. Kung ang ibig ko sabihin, doon siya sa taong bayan. Yun yung ating yun yung masabi ko doon sa binasa mong sa ating konstitusyon. Opo. Sa ating konstitusyon din, sinasabi nga na dapat ay, kumbaga, meron tayong independent foreign policy and kasama din yata sa goal. Okay, komentohan po natin ng bahagya. Yung sinabi ni Commander Bokay na may YouTube channel na Makabayan and Informative Channel. So maganda yung kasi bigay ng isang konstitusyon. Binasa nitong ating news anchor na si Sir Admar na kumbaga patungkol dito sa doon sa karapatan ng taong bayan, no? At karapatan ng tungkulin ng isang kasundaluhan. Ito nga yun sinasabi nga niya, ginawa niya example yung kay General Angelo Reyes na yung withdrawal of support. So ito yun nagkaroon ng withdrawal support din matatawag natin, yung people power 1, di ba? So doon ay kumbaga ang ating sandatahang lakas ay kumbaga nagkaroon ng people power nga nagkaroon ng ngayon ang i-fast track na natin. So winner ang people power nung panahon na yon. Napatalisik nila ang ating dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. Ang aking lang pong sarili ko pong opinion to, sana man lang nung manalo ang taong bayan, siyempre ang Armed Forces of the Philippines ay pumanig na sa taong bayan dahil yun ang tungkulin nila. Kung sino yung nakakarami, yun ang kakampihan ng ating Armed Forces of the Philippines. Ang taong bayan. Ang taong bayan pa rin ang number 1 na lang tungkulin na pangalagaan ito, protektahan ito sa kanilang mga layunin.
yun mas nakakaraming Pilipino. So, nakita nila mas maraming Pilipino ang ayaw na sa panunungkulan ng dating presidente ng People Power 1. So, sa akin lang po, kumbaga, merong sa akin sariling opinion, may pagkukulang ng konti. Dapat, nung mapatalsik nila ang dating Pangulo, the People Power 1, sana hindi mo na nila binigay sa civilian, binigay agad nila sa civilian eh. Sa akin lang po, yung aking pananaw dito, yung kagaya ng ating interview kay Commander Dado doon sa Baguio City, napag-usapan namin yon yung option number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ito na nga yung yung 7, yung kumbaga ang makikialam na dito ang ating kasundaluhan. So nung panahon na yon, nung 1986, sana hindi mo na ibinigay sa civilian yan, Ang nangyari kasi, inupo agad yung isang presidente na hindi naman inihalal ng taong bayan. Natalo nga yun yung presidente yun, natalo yun noong 1986 At hindi naman siya inihalal ng taong bayan Talo siya noon. Pinalawas yata, nadaya siya, ganun. Hindi umano, nadaya siya. Hindi natin alam. Ang totoong nadaya nga siya. So, nung time na yon medyo, kumbaga, okay pa naman yung ating konstitusyon nun Dangan nga lamang ay inalis yung yung death penalty, inalis yung ROTC, di ba? Kung maalala nyo, 1987 nagbago ng konstitusyon. So, medyo sa aking opinion at pananaw dito, sarili ko lang po ito, ay dapat medyo nung pagbabago ng konstitusyon sa akin pananaw, mali talaga yun Yung baguhin mo ang konstitusyon na iaalis mo yung death penalty at aalis nyo yung ROTC. O ngayon, ano nangyari? Yung mga dapat na mga reservists natin, dapat million na yan Million na yan. Siguro, kung simula noon, 1987 hanggang ngayon, palagay ko, sa akin lang computation ko, baka nasa 20 million na yan or 30 million yung mga magiging reservists ng ROTC. So, meron pa rin istorya yung ROTC na yan. Yung isang commander, narinig ko yan na kumbaga, ang ROTC ay may CMT pa na tinatawag, di ba? C80 muna, yung C81, yung sa high school. ROTC or CMT, doon naman sa At may dalawang level pala yan. Dalawang level. Anyway, medyo hahaba dito tayo sa So, nag-People Power 2, yun nga yung sinasabi ni Commander Bukay na yung kay dating general na si Angie Reyes. So, withdrawal support naman nangyari doon. Ganon din, kumbaga sana nung ibinigay or nung ibinigay sa sa susunod na mamumuno, dapat inayos muna yung constitution, inayos muna. Kagaya ng mga civilian, nakakandidato, napag-usapan na rin namin ni Commander Dado ito, na alis muna yung lahat. Yung Senado, Kongreso, ayusin muna natin ang konstitusyon. Na bago kayo, kumbaga, kumandidato, pumasok muna kayo sa mag-schooling muna kayo. Mga kasundaluhan nga, nag-schooling Yung PMA natin, 4 years yan Yung ating mga doktor, pag pumasok yung pagiging doktor, 4 years din yan, 5 years, 6 years, depende sa specialist nila. Ang ating mga nurses, ganun din, 4 years. At ang ating mga inhinyero, 4 years din, di ba? Yung mga ganun ba? Pumapasok muna sila sa eskwelahan bago sila manungkulan o gawin nila yung profesyon nila. Gayun din naman ang ating mga yung napag-usapan namin ni Commander Dado na sa Baguio City namin napag-usapan to na gumawa muna ng isang eskwelahan kagaya nung Political Academy of the Philippines. Yung sabi niya Political Academy. Ako, dinoktongan ko na lang of the Philippines. Yung Political Academy of the Philippines. So, kung halimbawa kakandidato ka ng presidente, 2 years ka muna. 2 years ka muna or 4 years. Pero siguro 2 years kaya na yon. Mag-aral ka muna sa Political Academy kung ano ba
yung iyong tungkulin. Kung gusto mong kumandidato ng presidente, 2 years kang magano o ganun din sa mga vice president at sa mga senador. So, mag-schooling muna kayo. Halimbawa, kung senador, siguro pwede na dyan ng 1.5 years. Depende sa yung may mga utak nating mga kababayan na i-implementa yung Political Academy of the Philippines. So, mag-schooling muna kayo. Ganun din ang mga kongresista. Ganun din ang mga kapitan, mayor. Siguro mga mayor pwede na dyan ng 1 year or 6 months. Ganun. Depende sa pag-aaral ng ating mga maglalagay niya ng Political Academy. Di ba? May mga professor yan, mga teacher na magbibigay ng kaalaman. Ano ba ang tungkulin ng isang presidente? Ano ba ang tungkulin ng vice-presidente? Ano ba ang tungkulin ng mga senador? Ano ba ang tungkulin ng mga kongresista? Ano ba ang tungkulin ng mga mayor, vice-mayor, konsehal, kapitan, kagawad? So, dapat may mga schooling yan. May mga schooling. So, siguro, doon sa baba, mga kagawad, mga 6 months, pwede na. Yung kapitan, siguro, 1 year o 8 months, ganon. Depende sa mapag-uusapan nung magtatatag ng Political Academy of the Philippines. So, napakaganda. Bakit ko nasabi to? Napag-usapan nga namin ni Commander Dado ito nun. So, isipin nyo na lang. Pagpasok dyan, sikat, mananalo na. Di ba? Meron tayong mga dyan mga kandidato na hindi naman lahat na walang alam. Meron tayong mga kandidato dyan. Basketballista, artista, newscaster, na kumbaga, may tinapos naman sila pero lihis dun sa dun sa kanilang masasabi nating propesyon na tutunguhin kagaya dyan sa politika, di ba? Parang profesyon na rin yan yung mga opisyalis ng ating gobyerno. So pumasok halimbawa lang to, hindi naman lahat artista ka. Tapos, ang credential mo, ano ba ang credential ng ating COMELEC? Siyempre, ang pagkakalam ko dyan, correct me if I'm wrong, ikay Pilipino, nasa hustong edad. Pero yung, kumbaga, yung profession, ewan ko kung ano yung wala akong alam doon sa yung mga, kasi nga, meron mga dyan, mga basketball player pasensya na po dun sa mga basketballista. Alam ko naman po kayo mga tatalino, kaya kayo kumandidato. Pero, sa aking sariling pananaw, medyo kulang pa. Like for example, Senado, tagagawa kayo ng batas Yang kongresista, tagagawa kayo ng batas So, sa inyo na lang, yung iba, alam nyo ba paggawa ng batas? Para sa ating inang bansang Pilipinas, yung paggawa ng batas. Diba? Tapos, ang presidente, foreign policy. Kumbaga, yun nga, hindi ko na pahaba yung explanation kasi, kumbaga, dapat na sa aking sariling opinion, hindi dapat ibinigay sa civilian muna hanggat hindi naayos yung ating konstitusyon nung panahon na yon. So, sabihin, DIY-KKB Informative, sino na mga manunungkulan sa pagiging mayor? Sino mga manunungkulan para isang gobernador ng isang bayan? So, sino yung gaganap sa paggawa ng ating batas? Yun nga naging ba? Hindi magkaroon ng OIC, kagaya nung ginawa nung panunungkulan ng dating Pangulong Cory Aquino noon. Di ba? Nagkaroon ng OIC. OIC lahat yan, di ba? Officer in charge sa bawat region, sa bawat barangay. Di ba? So, ganun. Sino ipoposisyon mo? Hindi pwede ang civilian muna for the meantime. Kailangan mga military muna ang OIC hanggat ginagawa at sinasaayos ang ating saligang batas. Yun po, sarili ko pa lang pong opinion yun. Sarili ko lang analisa at magandang kasi napag-usapan na rin namin ni Sir Dado ito Napagkwentuhan namin yung mga bagay na yun. So, sarili ko po opinion to. Pwede namang gawin ganun na OIC muna lahat habang inaayos yung ating konstitusyon. Na parehas na, kumbaga, ito yung makakabubuti sa bawat isang mamayang Pilipino. Kagaya nga ng death penalty at saka yung ROTC.
Imagine that. Ilan ba ang ROTC na? Ilan ba yung reservist natin ngayon? Iba, may million ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung anong datos nila ngayon. At may training ba itong mga ito? Malamang walang training to. Walang training to dahil kung yung budget nga ng Armed Forces of the Philippines barya-barya lang eh. Tingnan mo, nabubuli na nga tayo ng bansang China eh. Yan po ang katotohanan na nabubuli tayo ng ng mga Chinese na yan diyan sa West Philippine Sea. Na tayo puro DP ng DP. Hindi down payment diplomatic protest. So ituloy po natin guys. Na komentuhan ko lang po ng bahagya yung talagang kailangan nating ayusin ang kumbaga yung ating constitution. Pero hindi siya ngayon. Hindi siya ngayon. Kailangan nating umaksyon din yung ating mga kasundaluhan para nang sa ganun ay protektahan ang ating inang bansang Pilipinas, ang taong bayan. Siyempre, kung sino yung naka-oposisyon. Siyempre, yung ating presidente ay pinoprotektahan din nila. Hindi naman po pwedeng hindi nila protektahan nyo kasi nakasad yun sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ang pagprotekta sa presidente, protekta sa taong bayan. Yun nga yan, paano ko ba ma-explain to? Anyway, tuloy natin po ang tanongan ng ating SMNI News Anchor na si Sir Admar at si Sir MJ. At itong ating commander na si Colonel General Segundo Metran Jr. Ito na po. Ating constitution din, sinasabi nga na dapat ay, kumbaga, meron tayong independent foreign policy and kasama din yata sa goal ng Armed Forces of the Philippines na i-secure yung soberanya ng Estado, yung integridad ng national territory. Paano po kaya tinitimbang ng militar sa inyo pong pananaw? Paano tinitimbang po ng pamahalaan na yung kanyang paniniwala na itong ginagawa namin ay pagtatanggol sa soberanya kung merong external na interest ang kumbaga nakikisawsaw dito tapos ginagamit lang yung issue ng soberanya natin. Kumbaga mali yung pagtatanggol natin kasi hindi yung interest ng Pilipinas, interest ng bansa ang mananaig, kundi parang nahaluan, kumbaga nahaluan ng ibang interest. Paano kaya yun titimbangin po, Colonel? Yung sinasabing paano timbangin, dapat ang interest of majority of Filipino people. Kaya nga, on the previous sa unang interview yung sa akin sa SMNI, napansin ko yun na hindi interest ng mamamayan yung ginagawa ng ating Pangulo. Kaya isa ako sa umalma at marami akong salita laban sa ating Pangulo, pero nagbitaw rin ako ng salita na may pagkakataon pa na ating Pangulo magreforma siya. Kasi kailangan natin ng reforma, no? Kailangan natin ng reforma. So, maari sa aking palagay, may idea ko na mayroong pagreforma ang ating Pangulo. Kaya nga lang, hindi pa siya complete. Mayroon pa rin akong pagdududa na mayroon pang problema within his cabinet or within his family. Mayroon pa rin akong pagdududa na yun ang tinitingnan ko. Ngayon, hindi ko na-confirm yun kaya hindi ako nagsasalita laban sa Pangulo dahil hindi ko pa na-confirm. Unlike before, talagang marami akong information na nakakarating talaga sa akin. So, paano i-balance ang hindi nakikita mo na hindi para sa taong bayan, no? Sa ngayon, kasi may napapansin ko, yung parang ang tinutukoy natin is parang mayroon siyang interest. Bakit maraming mga kasundaluhan sa ating bansa? Maaring tinatawag na yung
military exercise. Kaya na parang sobra-sobra na. So, parang may mga personal interest. Kaya ka lang, sir, ang problema, hindi ko talaga ma-confirm yan dahil nagkukulang ngayon ako ng information dahil tumayo na ako sa Pangulong Marcos. Kaya hindi ko na siya pinakialaman. Hindi na rin ako nag-monitor kasi ayaw ko na rin makialam sa problemang politika. Ang aking focus ngayon, paano ko matulungan ang taong bayan kung sakali magkagera at maidepensa ko ang ating pamilya at ang ating barangay. So doon po ako nakafocus ngayon. Opo. Sa militar po ba, Colonel, ay naituturo din po yung tamang diplomasya? Sa palagay ko, sa lahat naman ng bagay, kung tayo ay nag-aaral, naituturo naman yung diplomasya. So, kaya nga, ang Armed Forces kasi, very unique organization in the world. Kasi without armed forces, hindi stable ang ating bansa. So the only institution na will intact and will discipline ang armed forces. So, yung diplomasya, kaya nga, nagagamit namin ang diplomasya na talagang will organize and will discipline kami. Kaya we apply diplomasya. Opo, kasi kasi ang napapansin din po kasi natin ang kaibahan siguro, di ko lang alam kung ito ba yung kaibahan natin sa Pilipinas. Napakarami kasi natin na nagiging tagapagsalita pag pinag-uusapan itong issue dyan sa South China Sea. Minsan nagkakabulbul na iba-iba, hindi consistent. Meron sa side sa militar, meron sa unlike sa ibang bansa na talaga yung minister, tagapagsalita lang talaga, isang communication na lang. Minsan, yung isang tagapagsalita nakakapag-ignite, imbis na ma-de-escalate, parang lalo pang ma-escalate. Yung mga ganyan po na mga issue po, no? Kaya nga needed talaga ng diplomasya kasi iba yung paniniwala ng ibang bansa, iba rin yung ating paniniwala. May common tayo na dispute dyan po sa lugar na yan. At hindi lang ang China at Pilipinas ang meron talagang nagagawan dyan sa bahagi ng South China Sea, West Philippine Sea na yan. Meron pa tayong mga kapitbahay na mga bansa. Pero ang nakikita natin dito na kahit si Pangulong Bongbong Marcos, nung siya pa ay Presidential Bongbong Marcos, siya ay naniniwala na idaan sa diplomasya, idaan sa bilateral na mga usapan ito mga isyong ito, which is sabi nga ng ilang mga nakakapanim natin international relations expert, medyo hindi nagtutugma yung kanyang mga pahayag noon sa ngayon. Actually, sir, yan yung isang paulit-ulit namin na vlogs ni Captain Dado, Paulit-ulit namin yung vlogs ni Captain Dado. Nung nangyari, tama yung sinasabi mo na dapat isa lang ang magsalita. Hindi yung maraming magsalita. Nagkataon yung Commission on Maritime na pinamunuan yata ni Secretary Bersamin. Magkaiba yung sinabi, magkaiba rin yung National Defense. So tama yung sinasabi mo, sir, na dapat iisa lang para maganda ang kapupuntahan natin. So yan ang aming sentimento ni Captain Dado na nung nangyari nung June 17, nag-react kami kaagad sa vlog namin. Sabi ni Captain Dado, 5 days na, wala pang lumilitaw. Wala pang national government na nagsasalita kung ano ang dapat posisyon ng ating gobyerno. Ipinasubo lang nila si Gerald Browner. Pinasubo lang si Gerald Browner, which is dapat, kung hindi naman si Presidente Marcos ang nakapunta doon, dapat yung national defense ang nandoon. Ang ginawa nila, tinulak nila yung armed forces, yung staff. But, yun lang, sinasabi mo na nagulat sila doon. Kaya kami, nanawagan kami, lumabas ka, magsalita kayo. Kinakailangan kayo ng taong bayan, magsalita kayo. Kaya yun, siguro maaaring hindi man sa amin nanggaling panawagan, pero kami mismo, ni Captain Dado, na isang namumuno sa isang guerrilla forces sa Pilipinas,
ay nanawagan kami na lumitaw ka at kailangan ka ng sambayan ng Pilipino. So after 5 days yata o 6 days, lumabas ang ating Pangulo. So, tama yung sinasabi natin, diplomasya. Ano? Diplomasya dapat ang pag-uusapan. Sa panahon ni Pangulong Duterte, ginamit ang diplomasya. But para sa akin, diplomasya man, pero ito na yung tanong dito. Based sa aking opinion na ito, opinion ko na in analysis ko. Ano? Palagay ko, hindi na kayang makuha sa diplomasya. Bakit hindi makuha na sa diplomasya? Diplomasya lang na hindi muna na ngayon tayo magbabanatan. Ano? Hindi pa tayo na ngayon magbabanatan. Pero, nag-taking advantage ang China sa atin. Okay. What mag-taking advantage? Sabi nga, na meron na nakapasok dito. Strategically, marami ng area sa Pilipinas na naposisyon na nila. But I will not mention lahat yun, kung ano yung masasabi. Marami na sa area natin na marami na nakaposisyon na mga Chino, suspected mga armed projects. So, mahirap na yan. Kaya yung sinasabi na tinutukol mo na mayroong ibang nagsasalita, katulad halimbawa ni Senador Amy Marcos, na super crooning, hindi nila gagamitin yun na talaga i-missile tayo lahat ang pamarapang labanan sa atin because nandito na yung advance party ng PLA, the People's Liberation Army. Nandito na as allies, ano? So, ang lahat ng labanan, ang gera, mayroon talagang land warfare. Hindi lang air and water. Mayroon talagang hindi natin masasakop pa isang lugar kung hindi gagamitin yung mga army. Kasi pagkakuan air and water, Navy lang in Air Force ang kikilip doon. Pero hindi yan matatapos ng Air Force and Navy. Kailangan ng army para in all areas ng ating island, makuha nila para masabi na panalo sila sa gera. So, ang point ko dito, napakahirap ng kunin sa diplomasya kasi nagtitigan advantage ang ating Egypt o ang Chino sa ating bansa. Katulad nito, halimbawa, pagkaibigan tayo sa kanila, pero inaabuso naman yung ating kasundaluhan. Ano? Inaabuso ang kasundaluhan natin. Kaya nga sabi namin, na pag-usapan namin ni Captain Dado na bakit walang senior officer na pinadala doon sa West Philippine Sea na kung saan wala kaming makitang officer. Dapat mayroong mga responsible officer, senior officer na magdi-decide on the situation. Ano? So, yun yung problema natin. But siguro ngayon, naging matured na tayo o naging lesson learned na sa mga officer na nagdi-decide papunta sa West Philippine Sea dahil alam naman natin controversial yung area, bakit hindi natin pinagandaan. So, sa pagkakay ko sir, diplomasya kailangan pa rin. Pero, napakahirap na kasi marami ng mga issue sa mga neighboring countries natin na nagkakaisa laban sa China. Opo. So, with that, hindi ko masabi na makukuha pa sa diplomasya, pero kailangan talaga ng diplomasya kasi baka biglang pumutok. Yun lang, sir. Opo. Colonel, uli na lang talaga na tanong. Ano po ang sapantahan ninyo doon sa conviction ni Franz Castro at ni Satoru Campo sa kasong child abuse? At dapat na ba silang matanggal si Franz Castro sa bababang kapulungan bilang incumbent representative? Napakagandang katanungan niya, sir. Ano? Salamat sa tanong na yan. Actually, kanina, nung ini-interview si Madam Kwan, sino ba yun? Si Madam yung Ma'am Relisa. Ano? Ma'am Relisa Lucena, ng yakap ng magulang. Hindi na,
Kasi idol ko yan na talagang kumbaga yung isip namin iisa, iisa yung kaisipan namin. Actually, hindi nyo natatanong sir or hindi nyo nasusubaybayan. Nag-organize ako ng Vanguard of Democracy, Vanguard of Democracy, which is anti-corruption and anti-communism. Pero before that, sir, kasi baka magtampo sa akin pala yung aking executive secretary ng aming guerrilla forces. Na kung pwede daw, sir, ay banggitin ninyo, kung po pwede, banggitin nyo, mag-subscribe ang ating Pilipino sa Filipino Guerrilla Forces TV. Filipino Guerrilla Forces TV. Na kung saan ito yung TV ng ating Pilipino na maghahanda kung sakaling pumutok ang gera para suportahan natin ang armed forces. Okay. Franz Castro and Sandro Ocampo, mga number 1 in mortal kong kaawayan. Kung kilala nyo si General Palparan, isa ako sa operation officer niya, but before Palparan, talagang sinasalubong ko na yan sila sa Central Luzon. Yan si Franz Castro at saka Sandro Ocampo, number 1 kong binibira yan sa mga barabarangay. Talaga mga kriminal yan. Ang problema nga lang kasi ang batas natin, malambot at malambot siya at saka may mga under threat. So, salamat sa Panginoon na nasintensya na verdict, convicted. Yung dalawa na yan na mga kidnapper. Actually, kidnapper yan eh. Simpleng pagkikidnap nila. Pero bago ko tapusin nga pala yan, naalala ko kasi itong ating isiminay ay kontra talaga ng CPPNP. Sila ang dahilan. Kaya ang isiminay napaalis sa mainstream media ang isiminay dahil dyan sa dalawa. Dahil dyan sa dalawa na yan, sa dalawa, dyan sa Makabayan Black na yan, talagang may kasalanan dito. Talagang galit na galit ako. Si Congressman Speaker Romualdez, yan yung may sala dyan, natutulang. Pero salamat naman sa kanilang administrasyon na sintensyahan. Kaya nga yung mga congressman dyan na katulad si Malatanda Romualdez and si Congressman Akop na congressman namin niya dito sa aming distrito sa Antipolo City, na even though idol ko siya, pero galit na galit ako na challenge niya si Dr. Abadoy, na challenge sa sarili niya bilang isang professor, isang doktor, isang professional, at bilang militar or police. Kino-compare niya sarili niya. Never compare kasi iba yung mission ni Dr. Abadoy, iba rin yung mission ni Congressman ako bilang isang pulis. Never mo i-compare yan. Magkaiba talaga. Pero sa totoo lang, in fairness kay Secretary Badoy at saka kay Eric, in fairness sa kanilang dalawa, ungas yung mga congressman na yan. Piruin mo, ito yung pangarap ko. Pangarap ko pa noon nang nasa serbisyo pa ako, na sana mayroong tao from the national government lalabas na propaganda na tatapatan ang Makabayan Black. Dahil noon sa panahon namin, walang nagsasalita sa amin na nagtatanggol sa AFP. Lahat sila, Gabriela, binabanatan ng AFP. Pero sa panahon namin, wala. Kaya kami, on the ground, kasama namin si General Palparan. Kaya nakulong si General Palparan. Dahil pinagtulungan nila si General Palparan. Witness ako dyan. Kaya ako nga lang, ang isang sundalo nag-witness kay General Palparan sa korte. Ako ang nag-witness. Kaya galit na galit ako dyan sa mga inayupak na yan na mga
mga sinungaling, mga sinungaling, si Franz Castro at saka yung Satoru Campo. Sarap ipagbumpog yan eh. Easy. Napakasinungaling yan. Alam mo bakit napakasinungaling? Lahat yung lumalabas sa bibig nila, walang katotohanan. Sinungaling mga tao na yan. Pag nagsalita sa Congress, mabuti na lang. Wala akong pangarap na maging congressman. Kasi kung naging congressman ako, kaming dalawa ang magbabanatan sa Congress na lahat ang lumalabas sa bibig niya kasi nangalingan. Dahil sa kanila, pasensya na lang sa isiminay, naging biktima kayo. Dahil sa inyong mga ginagawa para sa taong bayan. Nagpasalamat ako. Nagpasalamat ako. Real talk ito. Pero wala na ako sa servisyo nung lumitaw kayo eh. Wala na ako sa servisyo nung lumitaw kasi 2014 ako nag-guitar eh. Alam nyo, napakaganda ng programa ng isiminay. Pero anong ginawa ng Congress? Pinasara. Kaya nga kami ni Captain Dado, kung totoo naman sila, ang politician natin ngayon, kung sino man ang makaupong Pangulo, kung totoo man ang inyong layunin na labanan ang korupsyon at mga tiwaling Pilipino, tiwaling nasa gobyerno, kami ang solusyon ni Captain Dado. Tandaan nyo yan. Isusugal namin ang buhay namin para sa bayan, para lang mabago ang ating bayan, especially the corruption. Okay, balik ulit tayo sa dalawa na yan. Alam niyo sa totoo lang, mula nung naupo ang Marcos regime, hindi, siguro, na-observahan nyo, may nakikita ba kayong rally ng mga kaliwa? Halos wala eh. Paano? Binayaran ng administration sa aking duda. That is my opinion. Na binayaran lang, wala na. Kasi yung NPA kasi na yan, yung CPP-NPA, pera lang naman ang kanila dyan eh. Ang purpose nila eh. Opo. Kaya, Yes, sir. Noted po. Kaya nandiyan pa yung NPA na yan. Magandang topic ito eh. Because I organize the vanguard of democracy is anti-corruption and anti-communism. Ako ang founder and president niyan. Na ang layunin ko, mawala ang komunista sa Pilipinas, mawala ang korupsyon. Yun ang layunin ko talaga. Kaya nangarap ako na ang akala ko ganun ang layunin ni Pangulong Marcos. Kaya sa totoo lang, kaya doon ako humiwalay. Kasi hindi pala yun ang layunin nila. May mga personal interest. Katulad niyan yung People's Initiative. Tingnan mo sa People's Initiative, binayaran lang kami itong komunista. Nung binayaran komunista, wala nang kumontra sa People's Initiative. Except yung mga kumilos na mga ayaw sa mga People's Initiative na baguhin yung constitution. Wala sa panahon. Okay, balik tayo. Opo. Balik tayo doon sa Partido Komunista. Ang Partido Komunista, NPA, nandyan sila dahil sa pera. Hindi katotohanan na ang kanilang layunin ay para sa bayan. Kawalang yan, kasi nangalingan yan. Ang layunin nila, position and money. Tanan yung NPA, hindi nagsusurrender kasi dyan sila kumikita. So yun ang problema. Okay, in fairness rin, sa isiminay na ang ating pandito si Pastor Kibuloy. Hindi ko rin nagugustuhan gaano ba ka-kriminal si Pastor Kibuloy na bigyan nyo ng pansin. Kaya nga nasabi ko sa Philippine National Police, masyado kayo sip-sip. Masyado kayo sip-sip. Nagtaas kayo ng reward 10 million para lang arestuin, mahuli si Kibuloy, Pastor Kibuloy. Ano ba talaga kasalanan niya? Mabigat ba kasalanan niya compared to sa mga heinous crime? Mali. Kaya, ang nangyayari, sip-sipan sa gobyerno. Pero hindi ko sinasabi na ako'y pro Duterte.
Anti-Marcos, hindi. Nasa neutral kami ngayon. Opo, Pero Colonel. sinasabi ko na, ang sentimento ko na hindi ko nagugustuhan yung pagtatrato kay Pastor Kibuloy. Hindi ko nagugustuhan yun. Kasi ang daming heinous crime, ang daming problema ng bansa na isang pastor na respeto ng ilang milyong Pilipino, and yet, binibigyan nyo ng pansin. Para ano? Dahil na insulto kayo? Ganon? Bibigyan nyo ng pansin? Lalo kayong, you create your enemy. Lalo nyo dinadagdagan ng kalaban. Hindi nyo matanggap na ganon ang si Pastor Kibuloy? Kasi yun ang kinagagalit ko. Ang daming problema ng bansa na hindi natin pina-priority. Opo. Pastor Kibuloy, ano ba yung mga charges sa kanya? Ha? Mga harassment o sexual harassment o ano pa man? Sa totoo lang, real to. Lahat man sila nagkapere. Lahat naman nila ginusto. Mayroon lang nagsulsol, ganito. Real to yun. Yun ang opinion ko. Opo. Kaya hindi ko nangyari kay Pastor Kibuloy. Balik tayo. Hindi pa ako siya tapos sa Partido Komunista. Hindi pa ako tapos sa Partido Komunista eh. Bibigyan ko ng attention ito eh. Kasi dito tayo. Mga kababayan ko Pilipino, itigil na natin ang pagsusuporta sa Partido Komunista. Kasi yan isang dahilan nagpapabagsak ng ating ekonomiya. Pangalawa, kawawa yung mga bata. Kaya nga sabi ko sa anak ko nag-aaral ng lunod, anak, sabi ko, baka tayo maglaban-laban. Ha? Kasi darating ang panahon, tinan mo yung isang abogado na matay sa buhol. Kilala ko pa naman yung ama nito kasi nasa ako ng katubig noon sa Samar. Hindi niya alam na naligawan pala siya ng Partido Komunista, namatay. Kaya sinabi ko sa anak ko, sa mga anak ko, never tayo maglaban sa anak-anak. Pero mabuti naman, nasusundan nila yung gusto ko mangyari. Okay, balik last na sa mga Partido Komunista. Ang Partido Komunista ay hanap buhay. Tandaan nyo ha, Partido Komunista ay hanap buhay. Mabuti na lang yung Tagum City, yung ating korte doon. Sorry. Bumigay na yung Colonel, yung pong cellphone. Pero sir, duly noted po yung inyong pong mga komento at inyong pong mga hinuha para sa bayan. Nararamdaman po namin, Colonel, ang inyong marubdob na mga komento. Kaso nga lang, salat po tayo sa panahon, sir. Sir, maraming salamat po. We appreciate po your comments at ang paglalahad po ninyo ng kwento at ang inyo pong mga sentimiento para po sa bayan bilang pong isang retiradong opisyal ng Philippine Army. Mabuhay po kayo, sir. Thank you, Colonel. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Si retired Army Colonel Segundo Metran, mga kapartner, na pag-uusapan natin yung mga issue na kinakaharap ngayon, lalo na yung mga kontrobersya sa hanay po ng ating militar, sa governance po ngayon ng ating kasalukuyang administrasyon at sa iba pa. Samantala, break lang muna tayo. So yun po, at natunghayan nyo na ang full video interview ng SMNI together with Commander Bukay ng Filipino Guerrilla Forces. So, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mamunting YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagsuporta at patuloy na pagtangkilik sa inyong abang lingkod na si DIY KKB Informative. Salamat po guys. At like, subscribe na po kayo kung may time ganon. So, mag-subscribe na rin kayo kay Commander Bukay na ang kanyang YouTube channel ay Makabayan and Informative Channel. Gayon din naman ang ating YouTube channel na Filipino Guerrilla Forces TV. So, hanggang dito lang po. Salamat po. Thank you very much. God bless Philippines and God bless all the Filipino people. Thank you. God bless.